Iday, aking kaibigan. Ako'y nagtataka, ano kayang pakiramdam ng may kapareha o asawa? Ito ba'y nakakabuti o nakakasama? Bakit mo naman ay tanong yan, aking kaibigan? Sa edad natin ngayon, ay nararapat pa natin ikasaya na tayo wala pang kinakasama. Alam ko naman yon, ngunit ito'y palagi sumasagi sa aking isipan. Sa palagay ko, tunay ngang nakakapanibago ang mamuhay ng wala pang asawa at kapag meron na, paano mo naman nasabi yon, aking kaibigan? Sabihin na natin na tayo magkakaroon ng kinakasama na tiyak nating mamahalin. Oo, makakaramdam tayo ng kasayahan, ngunit darating din ang sitwasyon na susubok sa inyong pagmamahalan. Magandang araw mga Donya. Ay, Donya Victorina, Donya Konsolasyon. Ano po masasabi ninyo tungkol sa pag-aasawa? Nakikinig po ako ng mga kwento at tila bawat isa ay mayroon sariling opinyon. Maria Clara, ang pag-aasawa ay isang paraan para mapatunayan ang iyong halaga at kausayan sa pagpili ng makakasama mo sa buhay. Tignan mo ako. Ang asawa ko ay si Don Tiborcio, isang tanyag na doktor sa Pranses. Kahit siya ay may kapansanan, marunong siya magsalita ng Ingles at Pranses. Iilan lamang ang taong kilala ko na may ganoong katalinuhan at kalinangan. Si Don Tiborcio, isang doktor? Ano ba ang halaga ng isang doktor na walang tapang? Ako, ang asawa ko, si Al Perez, ay isang sundalo. Hindi man lumalaban, ngunit may mataas na posisyon sa gobyerno. Hindi lahat ng mga babae nakakapangasawa ng opisyal, Doña Victorina. Ang tunay na babae ay kailangan ng isang tunay na lalaki. Aba, doon sa konsolasyon, hindi lamang tapang ang basihan ng pagiging magaling na asawa. Kailangan din ng talino at edukasyon. Ang aking diborsyo ay nakakahigit sa lahat ng lalaking aking nakilala. Nakakahiya ang iyong Alvarez. Hindi ba't palaging nagmumura yon at walang modo? Talino, ano bang silbi ng talino kung walang respeto? Sa akin, aanin mong katalinuhan kung wala ka ng mga respeto sa sarili at sa ibang tao. Wala rin. Ang aking Alperes ay ginagalang ng kanyang mga tauhan at yun ay mahirap kunin. Napaka-interesante naman po ng inyong mga sinasabi, mga Donya. Parang napakaraming sukatan ng isang mabuting asawa. Pero para sa akin, ang pagmamahalan at pagkakaintindihan. Hindi po ba? Sa aking palagay naman ho ay ang pagbibigay ng kalinga at pag-unawa sa isa't isa. Maria Clara at Ibay, mga bata pa kasi kayo. Mas makikita nyo pa na mas marami pang aspeto na kailangan tignan bago kayo mag-asawa. Hindi lamang pagmamahal ang basihan. Kailangan merong pinag-aralan at merong kinang ang inyong pangalan. Tama kayo dyan, Maria Clara at Ibay. Pero huwag niyo kakalimutan na sa aspeto ng buhay ay siguraduhin niyo karapat-dapat ang mapapangasawa niyo sa inyo. Hindi lamang sa puso, kundi pati sa pangalan at posisyon. Ang aking Alperes ay isang magiging at disiplinado pa. Ang katalinuhan at estado sa buhay ang pinakamahalaga. Kahit gaano katapang ang iyong asawa, kung wala siyang edukasyon at hindi siya marunong makipag-usap sa ibang tao, wala ding halaga iyon. Ang aking Don Tiburcio ay hindi lang magaling sa medisina. Marunong din siya makipag-ugnayan sa ibang tao, higit na sa mga may asenso sa buhay. Pero anong silbi ng pakikipag-usap kung hindi mo naman kaya ipagtanggol ang iyong pamilya? Ang aking Alperes ay hindi lamang lumalaban, kundi kaya niya rin pamunuan ang kanyang mga tauhan ng may kakayahan at husay. Ang presensya niya pa lamang ay sapat na upang tumahimik ang kaaway. Kung gayon po, paano ninyo pinapakita ang inyong pagmamahal sa inyong mga asawa? Hindi ba napakahalaga rin nito sa pag-aasawa? Siyempre, Maria Clara, pinapakita ko ang pagmamahal ko kay Don Tiburcio sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagbibigay ng aking buong suporta. Tinutulungan ko siyang maging matagumpay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at lagi kong sinisigurado na mabuti ang kanyang kalusugan at maayos ang kanyang kalagayan. Sa akin, pinapakita ko naman ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng pagsuporta at pagpapakita na ako ay matatag. Ang Alperes ko ay kailangan ng kaagapay at ako iyon. Pinapakita ko sa kanya na ako ay matatag at matapang katulad niya. Na ako ay karapat-dapat upang pipiliin niya.
Salamat po sa inyong kwento at pananaw. Nalaman ko po na ang pag-asawa hindi lamang tungkol sa pagmamahal, kundi sa respeto, pangunawa at suporta. Tunay po pala talaga na kailangan madaming isaalang-alang sa pag-aasawa. Tama kayo, Maria Clara at Hiday. Ang pag-aasawa ay isang malaking responsibilidad, kaya't kailangan niyong pumili ng mabuti sa inyong makakasama. Ang ibang lalaki ay hindi pantay-pantay. Ang iba ay mas angkop sa isang edukadong babae at ang iba naman ay kailangan ng mas matatag na asawa. Tama, ang asawa mo ay magiging katuwang mo sa iyong buhay. Kaya karapat-dapat siya ng iyong pagmamahal at respeto. Isang malakas at disiplinadong lalaki ang kailangan ng isang matapang na babae. Maraming salamat po, Doña Victorina at Doña Consolacion. Napakarami ko pong natutunan mula sa inyo. Iba-iba man po ang ating pananaw, ngunit iisa lamang po ang ating layunin, ang makahanap ng magmamahal at nakakaintindi sa atin. Ay, Maria Clara, ang ganda mong bata. Hangad ko na makakita ka ng lalaki na tunay na magmamahal at magpapahalaga sa iyong ganda at talino. Gayon din naman sa iyo, Iday. Isa kang magandang bata at tunay na kaibigan ng iyong talento. Totoo iyan, ang babaeng katulad mo ay nararapat na makatagpo ng isang mag-ising at magalang na asawa. Gayon din sa iyo, dahil naway makahanap ka ng lalaking tunay kang mamahalin. Maraming salamat po sa inyong mga payo, mga donya. Tiyak po na aking dadalhin ito mula sa aking isipan at puso. Maraming salamat din ho mga Donya. Ito ay malaking tulong sa amin bilang kababaihan para sa hinaharap.